Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli itutunghayan ng ating pong pagbasa para naman sa araw ng Sabado, June 8, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 2, mga talatang 41 hanggang 51. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. At na ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ano ang iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso? Ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoon na sa murang edad, sa murang pag-iisip. Siya ay naging lamanan ng templo at ibig niyang palaging siya'y nasa templo, nagtatanong at nakikipagtalastasan tungkol sa mga aral at kalooban ng Diyos. Bagamat pinagpala si Maria, marami pa rin siyang hindi nauunawaan agad tulad ng pagkawala ng batang si Jesus at pagkatagpo sa kanya sa templo ng Jerusalem. Oo nga naman, mapapansin natin na nang tanungin ni Maria ang Panginoong Hesus, sabi niya, "Hindi niyo ba alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Diba? Bata pa lang, alam na niya na doon na siya dapat namamalagi, di ba? Pero ang palagian niyang tugon, pag-iingat sa mga bagay na ito sa kanyang puso. Yun, ninanamnam, binubulay-bulay, dinadala palagi sa panalangin ng Inang Maria. Sadyang tinatanggap ang mga bagay na hindi abot ng kanyang pananaw at pag-unawa. Yun din naman talaga ang dapat natin gawin. Kapag hindi natin kayang abutin ang ating isipan, pag-unawa at pagtanaw ang mga bagay, kailangan nating ipaubaya sa ating Panginoon sapagkat siya ang nakakaalam ng bukas, ng kinakaharap, ng lahat ng magaganap sa ating buhay. Para bang pagsuko at pagtanggap sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito problema ang kailangang solusyonan, kundi misteryong dapat isabuhay. Totoo yun eh. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang solusyonan. Misteryo, sabi nga, ngunit kailangan ng sundin, kailangan isagawa, isabuhay para maranasan natin yung gantimpala ng misteryong ito ng ating buhay. Nagmula sa pagtanggap at pagsasabuhay ng misteryo ng pag-ibig ng Diyos, nagmula ang kanyang tugon sa maraming pagkakataon. Mahirap mang unawain, inaarok pa rin sa katahimikan at nililimi sa konteksto ng pag-ibig. Batid ni Maria na hindi magaganap ang katotohanan sa pag-iisip na kapos, kundi sa luhay ka lamang ng pag-ibig. Totoo yun, hindi natin kayang abutin ang ating isipan ng mga pag-aaral, ng mga pagsasaliksik ang mga bagay na plano at kalooban ng Diyos. Ang kailangan natin ay ang pag-ibig ng Diyos na kailangan nating damahin sa ating mga buhay at magpadama din tayo ng pag-ibig nating na malaki sa Diyos. Hindi ba ang Diyos ay pag-ibig? At ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay ay minarapat niyang damhin at tingnan sa punto rin ng pag-ibig. Kaya nga, love begets love, diba? Kailangan pag-ibig sa pag-ibig lang at nagkakaunawa, nagkakaintindihan ang parehong umiibig. Ang Diyos ay pag-ibig, tayo umiibig sa Kanya, maunawaan natin ang plano at pangarap. Unawaan natin kung ano ang nilalaman ng plano at saloobin ng Diyos sa ating buhay. Katulad ni Maria, para kay Jesus nang siya'y bata pa, ay kanya na lamang itong iningatan sa kanyang puso ang mga bagay na hindi niya maunawaan. Tulad ni Maria,
tingnan at yakapin ang bawat yugto ng buhay mula sa punto ng pag-ibig. Pag-ibig na lang ang naghahari. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.